Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, nanalangin at nag-ayuno si Jesus sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyong akayin ng tao pabalik sa Ama. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinasabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ka na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mahababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro.
Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan. Maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma o Lent o ng 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang natin ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Yung tinatawag natin mga
mahal na araw. So, ibig sabihin, papaalala ko po ulit, mayroon tayong 40 days. 40 days na ibinibigay para paghandaan o ihanda ang ating mga sarili. So, sana naman po, sa pagdiriwang natin, nauobserbahan ninyo at natutulungan kayong mapaalalahanan. Kwaresma na, magmamahal na araw na. Kaya kung dito sa altar natin, kung mapapansin po ninyo, wala tayong masyadong bulaklak. Kasi binabawasan natin yan kapag panahon ng Kwaresma. Tapos ang kulay na ginagamit natin ay katulad nito, violet. So maliban na lang kung sa kapistahan ni San Jose sa March, magpuputi tayo o yung pari. So dapat, isa ito sa mga medyo hindi ninyo pinapansin, pero sana unti-unti maging aware din kayo na, bakit violet? Bakit white? So ngayon po, sa liturhiya natin, violet ang kulay kapag Lent o Kwaresma. Kung mapansin nyo rin, wala tayong pagkanta ng papuri o gloria. So hindi natin yan nire-reserve natin yan para pagdating ng mahal na araw, talagang yung papuri sa Diyos ay talagang maisigaw natin. So 4 na pong araw na medyo tatahimik muna tayo. Okay? Kaya walang haleluya. Medyo nagbabawas tayo. So ang liturhiya natin, para bang nandoon sa mood na bawal maingay muna. O kaya, hindi muna po pwede yung masyadong loud. Okay? Yung pag sinabing loud, yung magarbo. Kaya napakasimple lang ng ating altar. So, hindi sa wala na kaming budget. Hindi sa wala na kaming pambili ng bulaklak. Hindi yon. Kundi, base sa liturhiya, ay kailangan medyo laylo lang muna tayo. Sa mga gastusin, laylo din tayo. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na fasting. So, maging sa paggastos, yan, fasting din tayo. Para talagang mailagay natin yung ating tuon, yung focus natin sa totoong dahilan kung bakit meron tayong ganito. At yan yung pagdating ng mahal na araw. Okay po ba? Okay. So sana kahit sa ganong konting katisismo, medyo maalala po ninyo, ha? So ngayon, 40 days. Kailangan tayong magtika. Kailangan tayong mag-ayuno. Lalo tigit, dagdagan yung oras sa pananalangin. Kwaresma Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Yan. Pero kamusta po? Kung babalikan natin, simula nung last year, ngayon, magse-self-evaluation tayo. Kamusta ka naman? Naranasan mo bang matukso? Nagpatukso ka ba? O ikaw yung nanukso? O ikaw yung ginamit ng demonyo para tuksuhin ang iba? Yan. So ito yung magandang mapagnilayan natin. Minsan kasi, hindi natin namamalayan, hindi natin napapansin na nag-give in na pala tayo sa tukso. O kaya naman, namumuhay na pala tayo doon sa pagkakatukso sa atin ng demonyo. Kasi iba na ang itsura ng demonyo ngayon eh. Hindi na ito yung nakakatakot. Ito na yung ang itsura ng demonyo. Lahat ng masarap sa paningin ng tao, ito na siya. Material man yan o tao, ganito na kumilos ang tukso. Kaya ngayon, sino ba sa atin ang hindi nakaranas
natuksuhin. Yung pagtukso, yung kasalanan, yung natukso na umabot tayo sa pagkakasala. Kasi yung tukso, nananatiling tukso lang yan kung hindi mo ini-entertain. Pero kapag bumigay ka, kasalanan na yon. Kasi nagdesisyon ka. Kasi pumayag ka. So kung halimbawa, dito lang, kung may nagsasayaw lang dyan, okay lang yan. Bahala. Gusto mo magsayaw eh. No? Pero kung sinunggaban ko yung nagsasayaw, doon tayo nagkakaproblema. O, sino ba sa atin ang hindi natukso? Yung tukso na galitin ka, tukso na maging matakaw ka. Sino bang hindi nakapag-buffet o nakapag-buffet 101, nakapag-boodle fight? Sino ba yung hindi kumain ng todo-todo? Na minsan naman, kuha ka ng kuha, no? Tapos hindi naman makakain yung kinuha mo. Kasalanan yan. Tinutukso na, sige, kunin mo, kumain ka. Total, pandemic ngayon eh. Walang relief eh. Sige, kumain ka, kukunin mo lahat. Pagdating sa upuan, di ba? Hindi mo naman nakakain. Tinatago mo nga eh. Di ba? No? Tinatago natin kasi baka singilin tayo eh. Di ba? No? Yung mga leftover, di ba? No? Kasi, ay, hindi pala masarap. Oh. Kahapon, umakyat po kami sa Montalban, sa Dumagat, no? Sa Dumagat tribe o yung indigent community doon. Biruin nyo yun. Tayo, nagrereklamo tayo, umaangal tayo, kahit na may nakakain tayo, kahit papano, dito. Pero sila, nung tinatanong namin, paano kayo nabubuhay dito eh? Kasi walang kuryente, walang tubig. Sabi nila, pag maglalakbay sila, kasi bundok-bundok eh. Di ba? Kung aakyat ka ng building, makikita mo yung bundok doon sila. Walang tubig, walang kuryente. Paano kayo nabubuhay? Okay lang, Father. Basta may kamoteng kahoy. Okay naman, nabubuhay kami. Alam nyo, kahit yung dinala natin na tuyo, tuwang-tuwa na sila doon. Tuloy, yun lang request nila eh. Tuyo, asin, okay na eh. Pero tayo, mahiya naman tayo. May pagkain na nga, nagrereklamo pa. Kasi nga, natukso. Kasi nga tinutukso tayo ng demonyo na huwag kang makontento. Dapat deserve mo yung masarap na ulam. Kala nyo, wala lang. Pero may tukso na palang nangyayari. No, nananalo na pala ang demonyo sa atin. Hindi lang sa pagkain, sa material na bagay. Ilan ba yung hindi natukso na kahit may pandemya, bili ng bili. Saan ka ba makakahanap? Nasa Lazada yan. Diba? Naghihirap yan, nagrereklamo yan na naghihirap yan, pero maya't maya, order, pa-deliver. Kala ko ba naghihirap? Hindi mo napapansin. No, kasi kala mo sale, kala mo mura, pero tukso pala ng demonyo, bumili ka. Naubos yung pera, ano nangyari? Nag-aaway-away na. Kasi nga, sige dali, ubusin mo yan. Sino bang hindi natukso sa atin? Kahit ako pong pare, hindi nakaligtas. Napakaraming tukso at araw-araw nandiyan yung tukso. Hindi mawawala yan. Sino bang santo ang hindi tinukso at natukso? Lahat yan natukso. Lalo pa tayong buhay pa. Kaya nga ngayong araw, ngayong unang linggo, ng panahon ng Kwaresma, para ang paanyaya sa atin, sinasabi, huwag ka lalong panghinaan ng loob.
naiintindihan ng poong Nazareno na naging mahina ka, naging mahina tayo. Okay? Alam ng Diyos yan. So sa loob ng isang taong ito, alam niya kung paano ka rin lumaban, paano ka nag-struggle. Ayaw mo naman talaga, di ba, no? Siya, di ba, sa mga kalalakihan, di ba, no? Minsan yung classic, palay na yung lumalapit eh. Tatanggi pa ba? Di ba, mga ganon? Pero yun nga, di ba, magandang bagay din pag nila, hindi lahat ng lumalapit, hindi lahat ng binibigay sa iyo, tatanggapin mo. Kasi dapat marunong kang magsabi ng no. At marunong tayong mag-reject. Pero hindi ang pagdiriwang ng misa ngayon ay hindi nagtungkol doon sa mga naging kapalpakan mo, naging mga kahinaan natin, naging mga pagkukulang mo, hindi na tungkol doon. Tungkol na ito sa napakagandang mensahe ng Diyos na sinasabing, okay lang yan. Okay lang. Naiintindihan tayo. Pero, ang sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, pagsisihan mo lang. Di ba? Ganun lang eh. Pagsisihan mo lang, bumalik ka, at maniwala ka sa mabuting balita. Hindi tayo sinusumbatan ng Diyos. Bawal ang judgmental. Hindi tayo hinuhusgahan lalo ng Diyos. Kasi laging mayroong pagkakataon at ito yung binibigay sa atin. Buhay pa tayo matapos yung 1 taong pandemya, buhay pa tayo at binibigyan tayo ng pagkakataon na lumaban ulit. Laban ulit tayo. Bangon tayo ulit. Kung bumigay man tayo sa tukso, may pagkakataon pa ngayon para umalis ka na dyan sa tukso. Ugali kasi natin, di ba? No? Minsan, sa sobrang hiya natin sa Diyos, no? Sasabihin natin, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Nahihiya na akong lumapit sa Diyos kasi napakamakasalanan ko eh. Kaya ganun yung atin. Kaya lalo tayong nag-i-stay doon sa pagkakasala natin. Sabi nga sa sulat ni San Pedro sa 2 pagbasa, di ba? Kaya nga namatay si Kristo para sa kasalanan natin. Huwag natin baliwalain yun. So magre-renew tayo ngayon. So pag nag-renew, ibig sabihin, di ba? Magre-renew. So ibig sabihin, willing ka ulit magsimula. Willing ka ulit ituloy. Willing ka ulit humingi ng another chance. Lord, another chance. At tanda naman ibigay ng Diyos yan. Di ba? Ang sabi sa unang pagbasa, di ba, nangako ang Diyos, hindi ko na gugunawin, hindi ko na sisirain. No, ang mundo, dahil sa pagkakasala ng tao, hindi ko na gagawin yan. Pangako yan. Di ba? Itapat ang Diyos sa kanyang pangako magpahanggang ngayon. Kaya, wag mong husgahan lalo ang sarili mo. Wag mong hatulan ang sarili mo. Kasi si Kristo, yan nga yung paghahandaan natin eh. Kaya nga niya ito gagawin eh. Di ba? Para sabihin na yung kasalanan mo, sagot ko na yan. Ako na yan. Sagot ko na yan. Pero pakinggan naman natin yung paanyaya ni Jesus na pagsisihan mo naman. Dapat meron din sa part natin na nagsisisi ako at sisikapin ko na baguhin, itama, ayusin yung mga naging pagkakamali ko. So, ibig sabihin, parang meron tayong 40 days para magnilay, mag-reflect, mag-discern. Hindi ka masaya na ikaw ay natukso.
Lahat tayo, hindi nagiging masaya dyan. No? Kaya ngayon, sana po, no, yung paanyaya ni Jesus, lumapit tayo sa Kanya. Bumalik tayo ng may pagsisisi at mangako din tayo na pagsusumikapan natin. Nahihirapan man tayo, pero pagsusumikapan natin, baguhin yung mga pagkakamali at pagsisihan ang kasalanan natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Sariwain natin ngayon ang ating mga pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ng matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Ang inyo pong isasagot, opo, itinatakwil namin. Pakiulit. Opo, itinatakwil ko. Itinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang gawain at ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil ko. Ngayon naman, ang isasagot po ninyo ay, opo, sumasampalataya ako. Pakiulin. Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya ako. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pananampalatayang tinanggap namin bilang handog, ibabahagi at ibibigay naman bilang handog sa isang misyon. Naririto at handa kami, Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga migranteng Pilipino. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa online, ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami. Sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pundo ng Alay Kapwa. Ang malilikom na koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at sa mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Obispo Broderick Pabilio na maging bukas palad sa ating kapwa. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabig sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Bilang tugon sa salita ng Diyos, itinakwil natin ang kasalanan at kasamaan. Ipinahayag ang pananampalataya sa Diyos at nangako tayong paglilingkuran siya ng tapat at ang kanyang simbahan. Yung ginawa po natin kanina, no? Yung pagsasariwa ng pangako sa binyag. Sa susunod na linggo, pagninilayan natin ang damit pambinyag bilang tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Kaya po, inaanyayahan kayong magsuot ng puting damit upang makatulong sa ating pagninilay at pananalangin. So lahat po ng magsisimba dito o maging sa online, kulay puti po ang ating idadamit. So nandyan po tayo sa paglalakbay ng pagsasariwa ng ating binyag o yung mga aspeto sa binyag na nakikita natin ay para mapaalalahanan tayo. Muli, kulay puti po ha, para sa linggo. Baka naman sabihin nyo, ay wala akong puti, ewan ko na lang ha. So, kulay puti po tayo. Kung gusto nyong mag-gown, okay lang, basta puti ha. Gusto nyong magbarong, okay lang, basta puti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan, ay hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan. Pakihanda na rin po ang mga contact tracing